Humarap na sa Senado ang mining tycoon na si Joseph C. Pero walang napiga ang mga senador sa kanya umanong fake citizenship. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kayo ba yan, Mr. C? I can import. Sir, They mean to silent. gamit lang po yung mata natin. Kayo ba yan sa litrato? Kamukhang kamukha po. Paulit-ulit naging evasive si Joseph C. nang lumitaw na sa Senado. Yan ay nang tinagurian siyang Alice Guo 2.0 at nang tanungin siya kung siya rin ba ang inchik na si Chen Zongzhen. Ininvoke pa ni C ang kanyang right to remain silent nang tanungin ng basic questions kasama ang tungkol sa kanyang kapanganakan. Hindi ko alam kung sino-sino pa kasi hindi naman ako mismo ng presidente. Tila no comment din siya kung nakakasama niya ba sina Michael at Tony Yang. Umamin si C na siya ay honorary chairperson ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce. Ito ang grupong nagfa-facilitate ng business at investment sa pagitan ng Pinas at China. Bahagi raw nito ang Yang brothers, si Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Tony Yang na kilalang pogo figure. May kaugnayan daw ang grupo sa Belt and Road Initiative, ang global economic strategy ng China na una nang inilunsad ng Chinese Communist Party. Pag nag-a-attend po kayo, sino-sino ang mga nakakasama nyo doon sa mga events ng chamber? Karamihan, mga businessman ng Filipino-Chinese Mission Fund in Philippines. Kasama si Michael Yang? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nakita nyo ba si Tony Yang sa mga events ng chamber? Hindi. May nakabinbin na raw kasing deportation case ngayon laban sa kanya. Pero naniniwala si Senator Risa Ontiveros na pareho lang naman daw ang dapat isasagot ni C sa kanyang komite at sa korte. Nahuli siya sa NAIA nitong Agosto matapos malaman ng BI na gumagamit daw ito ng Philippine passport kahit tumutugma ang fingerprints niya sa isang Chen Zongzhen. Bilang kilalang mining magnate sa Pilipinas, siya ang chairman ng Global Ferronickel Holdings Incorporated. Una nang binanggit ni Ontiveros na ang mga kumpanyang naiuugnay sa kanya sa Palawan at Surigao nag-export umano ng nickel ore papuntang China. Nakatakdang pag-aralan kung maaaring mawala ang shares ni C sa mga kumpanya niya, lalo na kung mapapatunayan ang fraud o panloloko. Meron na rin palang naging dating deportation case si C noong 2015, pero na-dismiss ito dahil may ebidensya siyang pinresenta tungkol sa kanyang citizenship. During the time, may ganun sa akin, pero meron kami na yung mga papeles issue by government is original. Lahat ng papeles ko. In-overturn ito ngayon ng BI dahil na nga sa discovery nilang gumagamit ito ng iba't ibang ID para sa kanyang tila pagiging pekeng Pinoy. As a matter of fact, meron hong admission si Mr. Chon Zhenzong on record na siya is Joseph C., one and the same person. Pero nag-invoke ulit si C ng kanyang right to remain silent nang tanungin kung totoo ito. Klaro para kay Ontiveros ang mga pruwebang bahagi siya ng malalaking grupo na may deep ties sa China. Nananatili ngayon sa kustodiya ng mga otoridad si C habang ongoing ang deportation proceedings nito. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.